Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko lang po magbahagi ng certain ideas sa lahat-lahat ng mga mahilig manood ng mga card reads, no? Sa iba't ibang page or account ng mga manghuhula, clairvoyant, medium, at saka kung ano-ano pa, kung mga pampaswerte, no? Lahat-lahat, kung ano nakikita ninyo. Kahit sabihin na natin na may petsa siya, no? Kung kailan siya nagawa at kung kailan niyo siya napanood, may dahilan yon. So, ibig sabihin, kung ginawa siya last week at napanood nyo ngayon lang, ibig sabihin, yan yung mensahe para sa inyo. Hindi kasi siya dadaan sa FYP ninyo at hindi rin siya isi-share ng mga kakilala ninyo kung hindi siya meant to be na marinig at mapanood ninyo. So, kung kailan at paano, yan yung dapat nyong pag-isipan at isa lang alang. So, ibig sabihin, doon sa video ko na sinabi ko patungkol sa Bagyong Pipito, yun yung araw na Bagyong Pipito. And then, kung dadaan yan sa FYP ninyo, at may sinabi ako doon na may 2 bagyo pang darating, hindi natin alam, 'di ba, na kakayanin ng lahat-lahat ng tao yung sakuna. Kasi maraming tao na nagdadasal talaga na walang sakunang mangyari kasi gusto pa nilang makasama yung mga mahal nila sa buhay, gusto nilang i-enjoy lahat ng pinaghirapan nila, gusto rin nilang masilayan ang bunga ng mga taon na binuno nila sa pagtatrabaho, overseas or domestic man, or kahit saan pa siya nagtrabaho. Basta nakikita niya na masaya siya, masaya sa pamilya niya dahil sa nagawa niya, nabili niya, naipundar niya. Lalong-lalo na kung mahilig ka sa animals, diba? And then you have your fur babies. Mas masakit. Yung mga farm owners, sigurado masakit yun. Kasi, mantakin mo, araw-araw nilang inaaruga yung mga hayop nila and then aanod na ng bagyo or whatever. Kung titignan nyo on the other side of perspective, yung pag-share ko nun, hindi siya masama. I-share ko yun dahil kahit anong panahon, kahit anong taon, basta bagyo, pwede siyang gamitin. Pero isang beses lang. Kasi isa siyang paraan na hindi mo pipigilan ang gusto ng Diyos. Pero isa siyang pamamaraan na maiwasan na magkaroon ng maraming buwis ng buhay, mapahayop man at mapatao. So, wala tayong bina-violate doon. Kung yung point of view ninyo is yung violation sa gusto ng Diyos, hindi tayo nagkakaroon ng violation. It is just an action na para bang nagkaroon ka lang ng guide paano mo ilihis ang hangin at tubig para hindi masira ang kung ano meron ka at iniingatan mo. Ganun lang kasimple yun. And then, sa mga tao din naman, no, yung sinabi ko nung nakaraang video, iwasan nyo. Kasi ang dami-dami kong na-reading ng mga tao, nagpa-reading sa akin. Hindi nila alam saan galing yung kulam, saan galing yung barang, saan galing yung sumpa, yung mga ganun. Kasi, minsan, kahit sabihin natin masyado tayong mabait at napuno na tayo, may mga bagay or actions or gestures tayo na hindi nagugustuhan ng ibang tao. Kahit anong explain pa natin ang nagawin sa kanila, never nila tayong maiintindihan. So, yung gagawin mo, kung masyado kang overwhelmed at gusto mo talagang ipamalita yan, piliin mo yung tao. Kasi hindi lahat ng tao nakaharap mo ay natural at normal. Kasi minsan akala mo tao kaharap mo, hindi mo pala alam, aswang na yan, nagkukunwaring tao lang. Di ba, kung naniniwala kayo sa sigbin, hindi niyo rin malalaman yan na sigbin siya. Kasi kaya niya ring sundin yung itsura at aura ng tao. Paano pa kaya kung sabihin na natin na yung kalaban mo is aswang, yung kalaban mo is tikbalang. Alam niyo ba, meron akong gustong ibahagi sa inyo. Kung paano kayo nadidisgrasya at napapahamak. Alam niyo yung kaugalian ng tao na
Kapag nakikita mo siyang pangit, yung gesture mo, yung reaction mo, parang diring-diri ka. And then kapag nakakita ka ng madungis, nakakita ka ng mga taong nasa may mga amoy, yung gesture mo, 'di ba? Hindi niyo alam, 'di ba? Tapos yung reaction ninyo kapag nakakita kayo ng maganda, gwapo, disente, nakasakay sa magarang sasakyan, may mga ganun. Yung reaction niyo parang nakahanap kayo or nakakita kayo ng anghel or Diyos na bumaba sa langit, 'di ba? Pero ito sasabihin ko sa inyo at pwede niyo itong i-share sa buong mundo na kanasasakupan ninyo. Alam nyo ba na minsan at kadalasan, yung mga magagandang tao na may kakayanan katulad namin, pwedeng lumabas sa isang lugar, sa isang bayan, sa isang kahit saan, na kahit gaano kami kamaganda, pwede namin baguhin ang anyo namin para maging kadiri kami sa mata ng ibang tao. No? Yung alam nyo yung pagpapalit ng aura para tignan kung yung tao ay totoo o hindi, wagas o hindi. Yun. So doon namin makikita na ganito pala ugali niya kung pangit siya, kung pangit ako. Ganon, 'di ba? So kung maganda ako, puring-puri ka, 'di ba? Pero kung pangit ka, diring-diri siya, 'di ba? So ngayon, kapag lumabas ang totoo mong reaksyon, halimbawa, may isang lalaki dumaan sa harap mo. Mabaho na, madungis pa, tapos kulang-kulang yung ipin, diring-diri ka dahil maamoy pa yung buhok, lahat-lahat, di ba? And then, nung nagkasalubong kayo, parang hindi mo na alam kung ano gagawin mo, ano reaksyon mo. And then, nung lumagpas ka na doon sa tao na gusto mong pagtawanan, gusto mong kutsain, doon mo ibinuhos. Minsan, parang nasusuka ka, diring-diri ka, yung parang ang dami mong sinabi. Ay, ganito, nakakita ako ng taong ganito. Ganito siya, ganito itsura niya, ganito, ganyan, di ba? So, hindi mo alam na yung totoong anyo pala niya is maganda siya. Gwapo siya. Sinadya lang niya na sa paningin mo pangit siya para malaman niya kung ano talaga ang totoo at tunay mong pag-uugali. So, ganun din yun. Maraming mayayaman, nagkukunwaring mahirap para tignan kung sino ang totoo at tapat. So, sa lahat-lahat no, ng mga makakapanood nito, para hindi kayo madisgrasya, hindi kayo malasin sa buhay, hindi kayo magkaroon ng kandalit-silitsi sa negosyo at sa kung ano-ano pa. Huwag kayong kampante na yung mga taong kaharap nyo ay lahat ay taong normal. Dahil maraming tao sa mundo, kalahati tao, kalahati engkanto, kalahati mambabarang, kalahati aswang, kalahati manggagamot, kalahati demonyo, kalahati, lahat ng kalahati na pwedeng meron sa lahi ng bawat isa. Yung akala nyo, tao lang na merong foreign blood, maganda. Di ba? Hindi. Ang daming manggagamot, manghuhula, na kayang magbago ng anyo para subukin ang totoo niyong pag-uugali. At ito pa, no? Kung nagpagawa kayo ng ritual, tapos natupad, tapos hindi nyo sinabi sa kanila na natupad, dahil ayaw nyo nang magbayad sa balanse, at ayaw nyong makadagdag, ito yung tandaan nyo. Diyan kayo magkakaroon ng malaking dagok sa buhay. At sana lahat-lahat ng videos ko panoorin nyo. Kung kailan ito dadaan, ibig sabihin yan yung enlightenment ninyo. Okay? So magandang umaga po sa inyong lahat. At iniimbitahan ko po kayo, may live po ako this coming Friday alas 8. And then on first Tuesday, meron din po akong live alas 8 din po. So you can click the event schedule and you can register. Okay? Maraming salamat po. Bye!